Hi guys. So, pupunta lang tayo sa main room. So, meron tayong kukunin na package. So, papakita ko sa inyo kung paano kami mag-pick up ng mail dito sa, sabi nga nila, sa smart building, no? So, let's see. Pasok lang tayo elevator, tapos punta tayo ng mail room. Ayan. So, makikita nyo dito guys, yung view. Yan yung view guys. So yan, nasa tapat na yung park yan, Holland Park. So pwede kami tumambay dyan. Right? So ito, naghihintay lang tayo ng elevator. Yan. So kailangan mo muna mag-tap. Okay? Pasok ka ng main room. Yan. Tapos, pag nagpadala ka sa Amazon, meron kong ibibigay na code. Tapos, pag dineliver nila, yan yung email. Pasok mo lang yung code. Start. English. Collect. 391. 391. 961 303. Tapos mag-open kung alin man dyan. Tingnan natin. Ayun. Ayan, nag-open guys. Diba? Ganyan ka-smart. So, kunin mo lang yung package mo. Isa lang. Okay? Yung package mo, sara mo yan. Okay na yun. Okay. Oh, diba? Tapos na. Tapos yun yung mailbox. Yun yung restaurant to. Nasa tapat lang namin yung restaurant. Okay, so balik na tayo sa taas. Okay. Balik tayo sa taas. Wave. Okay. Tapos may app lang. May app kami. So elevator 1, click mo yung elevator 1. Tapos click mo kung anong floor ka. Yan yun. Diba? Stig. Okay, hi guys, good morning. So today meron tayong i-unbox na isang gadget na kakarating lang sa mail, no? So yun nga yung kinuha natin kanina. So important yon kasi magagamit ko siya dun sa ginagawa kong project ngayon. So ang project ko kasi guys, ito kung nakita nyo, no? So meron kami mga high 8 tapes, no? Kung sa mga hindi nakakaalam, ito yung gamit na tapes para doon sa camcorder. Halimbawa ganito, right? Ito yung lumang way kung paano kami mag-take ng video dati. Kasi noon, syempre, di ba? Hindi naman din ganun kaganda pa yung mga cellphone natin, no? So kaya ang gamit natin is yung camcorder, no? Pero so for the past days, nagta-transfer ako ng mga video from that tapes papunta sa as a soft copy, no? So yun yung ating ginagawa kasi guys, ang dami naming tape, no? Ang dami naming ganitong tape way back nung mga 90s papuntang mga hanggang 2000, siguro mga 2003 or 2004, no? So marami kaming ganyan mga tapes, as in mga 100 or yeah. Kaya din syempre kapag nagta-transfer ka ng mga tapes, ang kailangan mo storage, di ba? So marami ko nung mga hard disk, parang ganito, ganyan. Yung mga hard disk, ito is 2 terabytes yan each.
Ang kaso guys, ang hindi okay sa mga ganyan, pag nabagsak mo or naalog, madali siyang masira, no, yung yung mga ganong hard disk. Kaya nakapag-decide ako na bumili ng solid state na drive. So ito is 4 terabytes na drive. Tsaka kasi since mahilig din tayo mag-take ng mga videos, pictures, 'di ba, sa mga for the family, and also yung sa natin sa YouTube natin, no. So para talagang i-store natin sila, no. And then of course, para magamit mo ito kasi guys yung mga nasa laptop natin, no. Ito na yung SSD, no, na tawag yung solid state drive. Okay? So ang pinakaiba nito sa hard disk, of course, yung hard disk, 'di ba? Ito is solid state na siya. So kahit maalog or whatever, hindi siya prone sa sira. Unlike kasi yung disk, 'di ba? Pag yun guys naalog or nadumihan yung disk sa loob, possible na makorrupt na yung mga data, no. So dapat talaga ingatan natin, no. And of course, bumili rin ako ng enclosure, no. Para saan ba to? Of course, kung meron kang ganito para ma-read siya, kailangan mo ng enclosure or yung case, 'di ba? So, yun ang i-unbox natin ngayon, no. So, check natin ngayon kung anong laman. Nabili ko to guys sa Amazon, right? So, ayan. So, merong user manual. Tapos, ano to? Parang padding lang siguro to. Padding. Tapos, yan guys, meron siyang screw. Meron siyang screws. Tapos, meron siyang cable na 10 Gbps. Okay? So, yan, nagmamatter yung speed guys. Kung yung, syempre guys, isa ring importante sa mga file is yung pag-transfer, di ba? Kasi guys, pansinin nyo, kapag nag-transfer kayo sa phone nyo papunta like sa PC nyo, medyo mabagal, di ba? Like pag nasa 2 gig or 5 gig na yung mga files, ang bagal niyang mag-transfer, no? So ito, ilalagay ko na lang yung description sa screen, right? Kasi yun din yung isang reason kung bakit ko siya binili. Kasi mabilis siyang mag-transfer ng files, right? So tsaka very slick and modern yung design. Tsaka kasi marami ng post sa YouTube guys, no, na kung yung review and everything, pwede nyo na lang dong i-check, right? Kasi guys, yun nga, marami naman nang nag-review. So kung i-review ko pa siya, hindi naman ako ganun ka-expert sa pagre-review ng mga items. Pero, you know, what I'm saying is, napaka-importante nito guys kapag yun nga, pag gusto nyo mag-save ng mga files and everything. So makakatulong talaga to. Tsaka syempre, ang hirap pag yung hindi ka tiwala doon sa hard disk mo or yung sa storage, di ba? So, ganito. Subukan nating ikabit ito dito, right? So, tatanggalin mo lang yung screw. Tapos, I suppose, ayan. Yan, okay. So, marami siyang supported na type ng SSD, no? So, meron siyang 2280, which is ito yan, 2280. Tapos, meron pang mas maliit, 2260, 2242, and 2230. So, yan yung mga yan yung mga supported niya na type of SSD, right? So, buksan natin yung SSD. Okay. So, ilalagay ko guys sa video yung link. Again guys, hindi po ito sponsor, no. Binayaran ko to ng sarili and sarili kong gastos to guys. So,
siguro in the next few videos I will observe kung kumusta yung ano niya, kumusta yung performance and everything. Pero again, bago ko to binili guys, ni-review ko na rin yung mga ibang mga, alam ko tatanggalin muna to ni-review ko na yung ibang mga vlogs about this one, no. Kaya alam kong maganda talaga siya, pati yung pag-transfer ng data and everything, talagang quality at mabilis talaga guys. So I guess ipupush yan. So push mo lang. Yan. Push mo lang. Push mo paloob. Tapos press down. Tapos kailangan mong ibalik tong screw dito. Siya yung parang magsisilbing lock nung drive or nung SSD doon sa enclosure. Okay? So lock mo lang 'yan. Right? There you go. Okay? Tapos yan, balik mo lang to ulit. Ganyan. Tapos guys, bumili pala ako ng case nito, no? Kasi meron siyang silicone case, pero I think next week pa dadating. So, yan. So, close mo lang yan. Right? Close mo lang. And all good. Okay? Tapos, meron siyang screen protector. So, tanggalin natin yan. Satisfying. Alright. So, yan. Alam ko ito is pwedeng power source. Kasi guys, gumagamit nga siya ng power para mas mabilis yung pag-transfer, no? So, pag sinaksak mo ito sa cellphone, possible na hindi kayang ibigay nung cellphone mo yung power na required niya. So, ang kailangan mo lang gawin is pwedeng kumuha ng power bank, saksak mo lang dito, and then you're good. Right? So, subukan natin. So, ito, dito. Subukan ko sa subukan ko sa cellphone ko. Teka. Kailangan ko ng cable. Alright. Ito, okay. Oops. Alright. USB to USB. Tapos, ito meron ako ditong power bank. Right? Saksak lang natin to. Tapos, saksak mo yan dyan. Right? Tapos, on mo lang. And then, where's my phone? There. Ito yung ating phone, right? So, subukan natin ngayon. Yun. So, ano ba? Detecting SSD. Ayan, makikita nyo. Detected. So, makikita nyo ngayon guys, nakalagay. Saan ba? Ayan. 4 terabytes. Diba? Oh. Ayan. Hi guys. So, yung akala nating simple lang na na install. Medyo pala, no? Medyo kakailanganin natin ng konting trick, no? Kasi of course yung SSD guys na nabili ko, of course bago, di ba? Ito, bago siya. Kailangan mo nang i-reformat para makita siya nung device or nung PC or everything. Kasi from PC or laptop, kapag sinaksak nyo lang, hindi pa niya nare-recognize kasi nga hindi ka pa nakaka-create ng partition, di ba? So, ito ang aking ginawa, guys. Yan. So, binaklas ko yung isa kong spare na laptop, tapos nilagay ko siya dito. Ayan yung ayan yung 4 terabyte na SSD. Ito yung ito yung nakakabit dyan kanina, no? Nilagay ko dyan, tapos binut ko yung Windows installer, tapos gumawa ako ng
partition. Yan. So, medyo madugo kasi kailangan ko pang magkalas ng laptop and everything. So, yun. Yun. So, yun lang yung kailangan yung i-consider, guys. Kasi nga, kailangan mo ng laptop or, ng PC kung saan kailangan mo ikabit yung SSD mo and then reformat, tapos saka mo siya pwede nang magamit. So, tuloy na natin yung setup, guys. At ayusin ko muna itong laptop, ibabalik ko muna, and then, let's check again. Okay guys, na-setup ko na. Ayan, so, kung makikita nyo dun sa pinakababa, naka-violet siya, di ba? Ang meaning niyan guys, yan yung maximum niya na transfer, which is 10 Gbps, right? So ngayon, susubukan natin yan. Nakakonect siya ngayon dito sa PC ko. Ayan, right? So, 3.6 terabyte. Gumawa ko ng sample ito. Gumawa ko ng isa pang partition na FAT32 para sa Android. Susubukan ko kasi guys hindi nababasa ni Android ang NTFS-C, right? So kaya nag-exFAT32 tayo. So anyway, susubukan natin kung gaano kabilis, no? So meron ako ditong 6 files na worth 56.9 GB. So, subukan natin dito. Open natin yan. Yung folder. And then, paste natin. Tingnan natin. Right? So, ang calculation niya, 5 minutes. Ganyan. O, diba? Mabilis na siya guys kasi isipin nyo naman 56.9 gig yan or 57 gig, kaya mong i-transfer in less than 5 minutes pa siguro yan right? Sinubukan ko na to kanina, actually natapos siya mga 4.8 mga 4 minutes and 8 seconds natapos siya. So yeah, all good, diba? So, yun guys, no? So far naman, okay naman. Nag-testing pa ako ng ibang mga files and everything. Mabilis siya talaga guys, pero depende sa cable na gagamitin nyo. So, watch out dun sa USB-C cable na ikakabit nyo. So, nakadepende pa rin. Kasi meron siyang kasama, like ito, maikse, diba? Nakalagay dyan guys, 10 Gbps, right? So, kasi sinubukan ko yung mga iba kong mga cable, merong color yung sa baba, merong puti, tsaka may blue, tapos merong purple. So yung white parang normal lang siya, yung blue aabot ka hanggang sa 5 Gbps, at yung maximum niya is yung purple. So dapat guys, i-maximum nyo na nasa 10, right? Para talagang makuha niyo yung full capacity nung speed nung enclosure, right? So, yeah. So, again, 'di ba? So yung sa mga may mga diyan, mahilig kayo mag-shoot ng mga videos, pictures and everything, napakagandang to, guys. Napakagandang investment kasi again, napaka-fragile kasi pag naka-disk, kapag naka-hard disk ka or yun nga, yung naka 2.5 ka, maalog mo lang ng konti yan guys, yung mga ganyan, konting alog mo lang dito, or kapag nabagsak, di ba? Meron pa nga ako dito yung guys, ito, nabili ko to sa Malaysia, 2 terabytes guys, 2 terabytes, nabagsak ko. Gumagana pa naman siya, pero maririnig mo na meron ng rattle sa loob. Kasi guys, sa loob nga niyan, disk yan di ba? Tapos meron yang reader. So kapag narumihan yun guys, or na-damage yung disk, hindi na siya possible na makorrupt yung disk nyo, ay yung mga files nyo, di ba? So talagang
kung marami kayong mga videos, mga files na gusto nyong ingatan, magandang investment siya, guys. Right? So, yung link para dun sa product, yung sa enclosure at saka dun sa SDD, ilalagay ko doon sa description. So, para meron kayong guide, di ba? So yun lang, guys. Na-share ko lang sa inyo. So, peace.